Ito na siya, guys. Guys, meron po tayo ritong puso ng saging. Gagataan natin to at ibabad muna natin siya sa suka. Babad muna natin ng mga 10 minutes. Ayan muna natin siya. Habang nakababad yung ating puso ng saging ay iwa muna ako ng sahog natin. Itong menu natin today, guys, ay marami ang nagsasabi na mas mabuti pa ito sa tao. Kasi mabuti pa ang saging daw may puso. Yung ibang tao wala. Masarap dito may luya. Optional ang luya, yung iba hindi naman naglalagay ng luya. Pero ako maglalagay ako. Mas masarap ang may luya. Luya. Tayo ng sibuyas. Sa paghiwa ng bawang, guys, ay hindi ko po pinipisa. Kasi po yung katas niya pupunta lamang sa sangkalan. Kaya ako hinihiwa ko po bago balatan. Kasi po ang sustansya ng bawang ay nasa katas. So mapupunta lang sa sangkalan at mababawasan ang kanyang sustansya at sayang naman. Kaya ako hinihiwa ko po. Kumuha po ako ng sili at maghihiwa din po ako ng sili. Sayang kasi masarap, nasasarapan ako pag maanghang. Pero ito ay optional. Kung ayaw nyo ng maanghang, ay di wag nyo po lagyan ng sili. Ito po at nababad na natin ng mga 10 minutes. Kailangan natin itong pigaan. Piga. Ayan. Yung iba hinugasan pa nila to. So hindi ko na ito hugasan. Kasi po nahugasan na siya eh. Yung iba hinugasan pa nila to, guys. Pero sa akin nahugasan na ito, kaya hindi ko nahugasan pagkatapos na ibabad sa suka at mapiga. So ito, guys, magpapainit na ako ng aking maitim na kawali. Lagay ako ng mga 2 kutsarang mantika, kunti lang. Siguro mahigit 1 kutsara estimate ko. Kasi hindi naman healthy kapag sobra ang ating mantika. Kolesterol yan. So kunti lang pong aking nilagay. At mabilis uminit, nilagay ko na po kaagad yung bawang. Inuuna ko po ang bawang kasi kahit masunog-sunog konti ang bawang, ay okay lang siya. Masarap po siya. So ang iba nga talagang sinusunog nila ang bawang. Kumbaga binabrown nila. So
So, okay lang kahit na maging brown ang bawang. Kaya para sa akin, kapag naggisa ako, depende, bawang muna karamihan na una. Sinunod ko po ang luya. Kasi po, ang luya ay medyo matigas-tigas at kailangan din palambutin. Kasi hiniwa ko na maliit para po siya makain, edible. So, sunod po ay ang sibuyas. Ang sibuyas naman po ay malambot. Kahit na iba, hapkok nga ang gusto niya sa sibuyas. Kaya, pangatlo ko siyang nilagay. Mahina lang po ang apoy, katamtaman lang. At ang sinunod ko po ang sili. Ang sili po ay pwede mo po ilagay yan anytime sa iyong pagluluto. Pero ako gusto ko po, nakasangkot siya na po siya. Kasama na po siya doon sa nagisa. So ito, konting halo-halo lang, umuusok na. At dahil konti ang aking mantika, naglagay ako ng konting tubig. Konti lang. So para makatulong, para mapalambot pa konti ang ating sangkap. At ito, nilagay ko na ang aking pinigang puso ng saging. At since nakapiga, medyo inihiwalay-walay ko para po maka-absorb sila ng tubig na mainit. So ito, kailangan na parang kulang pa, naglagay pa ako konti. So dinagdagan ko at hinayaan ko munang makulo ng mga 3 minutes. Nung kumulo na guys, ay nilagay ko na po ang ito dilis. Dilis lang po. Masarap na ito kahit dilis lang ang lahok mo rito. So inhalo-halo ko ulit at hinayaan ko munang lumabas pa ang katas ng puso ng saging kahit konti. Naglagay na po ako ng paminta, durog na paminta. So ayan, at naglagay din po ako ng pork cubes bago ko nilagay ang gata. So ang binili kong gata ay halagang 30 pesos sa palengke. So ito, kinuan ko muna para ma-absorb ng lahat ng puso ng saging. At hinalo-halo. Pero para sigurado lahat ay maabot ng mainit na gata habang pinapakuluan natin. Katamtaman lang ang apoy ko rito guys. At yan. So okay na siguro, pwede na nating lagyan ng konting tubig at konting asin para lang po sa yung ating puso ng saging ay talagang matabunan ng konting tubig. Naglagay din po ako ng magic sarap, konti lang, pitik-pitik lang na magic sarap. So ito ay timplado na ito. Ang kulang na lang dito ay suka. Hindi ko po sinasabay ang suka pag ako nagluto. Niluluto ko muna ang ating gata sa puso ng saging bago maya-maya ang suka. So tinakpan ko muna at nilakasan ko konti ang apoy. Nang yan guys ay kumulo na siguro mga 3 minutes to 4 minutes na ito na tinakpan natin. So kailangan ko ring ukayin, no? Ay halo-halo, isang kutsa para po mapantay ang luto. Tapos pwedeng takpan na ulit ito pag nasangkutsa na natin. So kaya ko ginaganyan guys para makita kung gata ba ay malapot na o hindi pa. So ito, mga 5 minutes ko nang napakuluan at nabawasan na yung kanyang sabaw. So nakita ko yung gata ay lumalapot na. So kumbaga nababawasan na ng tubig ito. Ang gata na lang ang natira. So ito, kailan pa rin haluin konti. May iba na hanggang dito okay na sa kanila ito. Ininaan ko na apoy kasi malapot-lapot na. At naglagay ako ng konting suka kasi para humaba naman ang buhay ng ating ginataang puso. Kasi kung walang suka ay madaling mapanis. So ito po at pinatuyuan ko pa konti. Tinikman ko at perfect na. Saburuso na sa mga Ilonggo pa ito. Okay na to guys, ang aking texture na nakikita ay ganito lang po ang gusto ko sa ginataang puso. Hindi yung maraming sabaw, kundi tamtaman lang na malapot-lapot na dumidikit na sa ating ginataang puso. Ito po, isasali na po natin sa lagayan. Luto na po yung ating ginataang puso ng saging. So ito na siya guys. Sarap ito.
Hi. Well, shout out everyone. We'd like to request everyone to support. Walang iba kundi Latigo Vlog. Yan, ito po si Jay ng Jay Brothers. Thank you, Kuya. Thank you guys. Thank you guys. Thank you.